huge challenge for Pacific Macta or even Execration to even play Ankara at this point, no? Pero yun ang compound priored here by Pacific Macta and kasunod nga naman ng Ankara. So yun na nga pre. Actually, instead of sub-base or port, they open it up para Black Widow ang ating decider, which is also a map of Execration in Pacific Macta. So lahat ng lalaroan ng PM at ng Exe dito pare-pareho lang. Pare-pareho lang in a way that they have this maps na pinaglaruan na nila simula dati pa. Sanay na sila, alam na nila kung paano yung ups and downs, paano didiskartehan, paano ayusin palalo yung pwede nilang ma-establish as a group, as a team. And knowing the side of Execration, sila ang magsisimula as a global risk and Pacific Macta as the blacklist going into the map number 1 dito sa Compound. And Compound, yes, this is the first time na makita ulit natin ito for this day number 7 ng ating group stage. So hopefully, makikita nga ba tayo ng dominating match or a close fight ulit katulad ng last series. So, huge challenge para sa Execration. Map pick ng Pacific Macta. Ang dikit ng laban ng Pacific Macta the last time they went to Compound talaga, no? And I'm pretty sure talaga no something will be cooking here if you are Pacific Macta, knowing na nakakuha natin yung Compound kalaban natin ng Execration ngayon. Execration still has a good history dito, no? Like Execration took down Gaon Gaming, Metacore and ACX last year dito sa Compound, no? Para dalihin nila yung yabang na yun, pre, para dalihin nila yung pride na yun in this setting is still something effective talaga, no? And I really hope, no, na Execration could overcome most of its obstacles that they are facing right now in order for them to at least get Compound, and better yet, both Compound and Ankara. So, good luck to both teams, no? I'm really excited, no, Aaron, na nagluluto na talaga tong Pacific Macta and Execration, and just like that, we are now headed into game. Let's get into it. Pacific Macta versus Execration. Set number 1 in Compound. Yep, set number 1. Sisimulan agad yung MVA with the first initiate kill up against the side of Carlo. So again, a 2 sniper setup para sa side ng Execration, pero wala agad yung snipers nila. Susunod agad dito si Ram and ZYK with a good initiate fight. And all of the players right now ng Pacific Macta, nag-follow pa rin agad ito si Justin and especially Aldrin, Kidfell, and Dracifer. Paano didiskarte sa ganitong sitwasyon? So wala dito si 30. Looks like Execration will be playing this out without an inherent IGL. Pero Kid from Hell and Dracifer still very solid, no? 2 young guns from Hydra Pro Team now making their way to Execration. Dominate the opposition talaga, no? Their influence from the first 2 weeks really is impactful, no, for Execration. Pero ngayon, oras na nga ba para magbigay ng lasting impression kay Pacific Macta? Hindi pa mapipigilan sila ni ZYK dito na Pacific Macta with a 1-0 start. A good start definitely para sa kanila because of the proper execution na nawala agad yung dalawang sniper, Carlo and Teng. But right now, adjustment-wise para dito kay Teng, aalisin niya na muli ang kanyang sniper na hinuwakan kanina. Iiwasan na lang at kailangan mag-change ng plans para dito sa side ng Execration. Okay. Huge for Execration. Knowing na ito yung position nila, no? Ipipick nga ba nila si Revenge? Yun ang katanungan. Teng nakatago pa rin. Nasa lugod ka rin. Na-smoke ka. Kaso malinaw ka na sa mata ni Revenge. Walang harang-harang. Basta nakita ka na kagad ng sniper. Yun at yun na rin yun. Execration. The 1-for-1. As they trade Teng to Aldrin. Good stuff now for Execration still. Position advantage para sa kanila. Strong side nga, no? Pero makipagbakbakan muna dito si Revenge. Dito sa C1. Na si Ram ang nakapwesto doon. ZYK now getting the C4. Itatawid na nga nila dito sa LA. Pero dalawa pa rin ang nakapick out dito sa mid in hopes of getting Ram or even Carlo. Bukay pa rin ang dalawang sniper ng magkabilang kupunan dito. There goes a smoke dito sa curve. They might just go for an A hit na lang para makorna dito si Ram. Nasa mid bandang top side lang din dito si Carlo. Kailangan na lang ingatan din yung window. They might just smoke this or they might just hold it out. Ram gets Revenge. At ayun na nga, gumana ang pagiging patient ni Ram, pre.
Grabe nga naman yung pagkagaan niya doon, no? Ay, Now, love! Justin gets run. There goes a trade. Justin clears both heaven and hell. Dito sa Pacific Macta, taas at baba ang kanyang nilinis ngayon. Giving a slight bit of momentum dito sa Pacific Macta to get the plant kid from Hell and Dracifer. Once again, the two young guns battling it out. Now, both dynamic duos of their own rights. Justin, nakita na nga si Dracifer to get his 3K. But can he get 4? Now, Kid from Hell. Aantayin lang muna dito si MVA. There goes the P. Kid from Hell. Gets the shot. Pero take a look at Justin Discipline. He gets the headshot to get the 4K. Pacific Macta saves. And then, Justin saves Pacific Macta, rather. Ibang klase yun, Justin. 4K agad. Yung kanyang ipinabigay pa na panibagong pag-asa sa kanilang team to showcase the talent niya. Again, initiate fight. Panigurado, mabilis na action ngayon na ipapatungo na rin kasi ito mga players na Pacific Macta to divert the attention kasi again, the C4 is onto the A site banda. Pero all of the members ngayon ng Pacific Macta nagpatunog, nagparinig dun sa may B site entrance. Pero paano nila ulit kokontrolin yan? Default play, control mid, bigay lahat ng mga utilities, i-block yung way dito papunta sa may A site. And now, all covered para dito sa side ng Pacific Macta. Paano dito discarding ngayon ang execution? For 1, 2 for 1. Ram, dadaanan na muna sila NBA dito. ZYK quick trade. Pero may sagot din dito si Teng. Double kill. Pero mapipigilan din kaagad ni Teng. 2v2. Once again, Dracifer. Still the one alive. Grabe nga naman yung pwestuhan dito ni Dracifer pati ni Teng. Pero kailangan din nilang ingatan si Revenge dito. Na nakita na nga. Now. 1v2. Pero si Spam. Nasa curve na dito si Revenge at nasa loob ng site ang C4. All they could do is go for the high-low or even double peek this spray. Pero hindi. Masyadong maraming oras dito si Revenge. He will go long. Papahabain niya na muna. Mahabang pasensya nga ba? Ang meron ng execration dito, tahimik lang sila. Di mo na sila mag-iingay. Now, C4 nakabantay pa rin. They need Timing They need to get this timing, pre. Nakatingin pa rin sila sa main dito. From top side, he misses the first shot. Dracifer easily picks Revenge. Hindi siya nakapag-challenge kagad doon. Now execration, now on the board. That's a good information para dito sa side ng execution. Once na matap agad or ma-damage agad itong Revenge, doon mo talaga masasabi na okay, we have this round, we have the play, gawin na lang natin ang tama. Pero Carlo, again, hinatdown agad si Revenge. Nagkapalitan rin. Good trade from the side of FBA. Okay. Execration with a very nice pick off in the early game. Both snipers now down. Pero uy, MVA? Siya na mag-snipe ngayon? Magdadala ng legacy ni Revenge? Pakita mo nga. Sige nga. Now crouching. Di pa masyado nagpapakita. Good from Hell. Just on B. Pero LA control now here by execration. Pwede na lang makasalubong si Justin dito pati si Aldrin. Pero mahalaga. Makuha na lang yung 1 for 1 or even the 2 for 1. So this is going to be a double pick. Pero mabagal pa rin mga nila. Pinipick nila to. And Justin, quick reactions over to Teng. Ram gets the answer back. 3v3. Kid from Hell and Ram struggling to make a position at makikita na nga ni FBA ang panibagong sniper ngayon ng Pacific Macta. Pinulot nga ang AWM ni Revenge at hindi mawawalang bisa to at hindi masasayang. Lahat gagana. ZYK gugulatin si Kid from Hell kasi meron ng tao sa site. Execration. No direction whatsoever. Dracifer once again, palagi na lang natitirang mag-isa. Pero ito na nga bang pagkakataon para ibigay sa execration? Hindi pa. Pacific Macta 3-1. A fast transition para this side of Pacific Macta. And the execution as of now, ang ganda ng mga trade-offs kasi
na pinapakita sa atin ngayon ng Pacific Macta, knowing that they have the advantage, pero doon pa rin naman yung nade stock na binato. And MBA, 1/4 HP ang mawawala sa kanya, pero extension play from the side of Teng, pero back away na lang daw. Reset para dito sa side ng Execration. And Pacific Macta, i-diskarte pabahagya papuntang B side. Okay. Wala pa rin talaga, no? Ayan na ang nade spam dito lang sa A. Pero wala pa ding patatamo ang Execration ngayon. Okay. Ayan. Kalmado. Wala pang atake, men. Early smokes actually, pero wala kang nakikitang entry dito from Pacific Macta. It looks like they really have a good amount of confidence para hindi i-force lahat ng mga laban, no? They're trying to be grouped up. They want to make something happen dito sa curve. And Kid from Hell, full flashed by the way! He gets 2 off of his spam ng M4. Sa wakas, napigilan na nga ni Aldrin. Pero that would have been a triple had he gotten a 1 bullet more. Nasa harang pa nga ng smoke pero nakuha pa rin ni Aldrin ng headshot. Terminator ka nga talaga, pre. May nakikita kang hindi namin nakikita. But ngayon, Carlo getting revenge over the sniper bout. ZYK na nga natitira. Pipigil siya ni Dracifer. And that is a good round for Execration. Kid from Hell with his anticipation play dito sa kanyang RS makes it happen for Execration. Good adjustment, good equalized play para dito sa side ng Execration. Knowing that the side of Execration ngayon, nakafocus sila, alam nila kung paano didiskartehan yung mga gantong scenarios na paulit-ulit na lang din sa mga iba't ibang mga teams na nakalaban na nila locally. And this might be a good opportunity para sa side ng Execration dahil si MBA ngayon and shutdown agad-agad just into the 2 minutes of this game. Right. Execration getting those 2 kills has to be a very strong start, no? Yun yung pinaka talagang matikas na simula talaga nila, pre, no? And Carlo and Kid from Hell now able to manage their time and position well. Pero Ram, may kasama na siya ngayon dito. Andun si Dracifer. Hindi niya matatimingan kaagad. Hindi na makakabato ng flash ni Dracifer dito. Andun na nga si Justin. Nasa may bandang lobby lang. Aldrin clears out Dracifer. At hindi pa nga tapos. Napatagal. Pero buti na lang may follow-up ni ZYK. Kid from Hell and Dracifer, wala na nga. Making it essentially a free site for Pacific Macta. Hindi pa rin nagtataka na mag-plant dito si Aldrin at hindi pa nga cleared out. Una niya na nga muna yung smoke. Teng, pipikan dito si Justin na pwedeng mag-setup ng crossfire dito. Teng, just outside of RS. Kakalmahan na nga muna pero hindi nila alam. May nandalason dito na Ramsey YK reads it from a mile away, pre. Aldrin tatapusin na nga ang pangarap ni Teng. Pacific Macta 4-2. And what anchoring did ZYK do? Napakalupit nga naman, pre. Napakapulido. And that is a team captain doing his due. Now, Pacific Macta still continuing to pursue so much of the rounds para mapasa kanila. At unang biktima ngayon ng pag-atake ni Revenge ay si Carlo. Isa na naman to sa isa sa mga gusto niyang makuha. Knowing Carlo, lagi niya kasing pinipick off etong si Revenge. And now Revenge having this fight na gusto niyang makabawi. Napakadaming mga factors na nakikita natin ngayon sa mga players on the side of Pacific Macta na they want more wins pero nagagawan pa rin kasi talaga sila ng paraan ng mga players ng Execration. Sneaky play from the side of Justin, ready for trade, pero siyempre ready to go na nga ba, pero hindi niya ata makikita yung flash ngayon na hindi tumama. Dracifer will hold down all of the boxes ngayon, tamang spam lang pero walang information pa rin para dito sa rest ng mga titirang members for the side of Execration. Ang confident talaga mag-pick ng Pacific Macta, no? And with the threat of the crossfire, na hindi naman nangyayari though, pero Pacific Macta still double-checking the corners, pre, makes it so that Pacific Macta has an elevated macro para makita yung pagkakataon to not get traded here.
And hindi dalawa yung pinapadala talaga nila sa lobby, no? And which is very, very hard for for Execration. Kaya ngayon, a new step in the way here for Pacific Makta. 5 alive, laban sa tatlo. 38 seconds, still running. Smoke being blocked here by Teng. At wala siyang makuha impormasyon dito. And now, babagal-bagalan na muna ngayon ng Pacific Makta. May bakbakan na nga. NBA caught Kid from Hell lacking. Raming Teng na natitira. And Pacific Makta finally, after taking multitudes of time, ay itatanim na nga nila. Teng finds revenge doon sa nest. Yung pinakamalagang pick off pre para makapasok na nga sila ng EPAS dito para hindi makapick si Revenge doon sa nest. Meron siyang access doon sa site pre and napaka-importante doon. NBA is gonna get full flash tier depending nga lang pero may sagot din kagad si NBA! What a counter flash by NBA! Ginawa lang food trip ni NBA pati ni Justin. Pacific Makta 5-2. ASMR na lang daw eh. Pagkabato ng flash, pinlash pabalik, puti ang screen with a good trade from the side of Justin. Ganun yung naging execution na plano and iisipin mo, napakaganda dapat ng timing and the communication. Yung timing talaga is still on the side of Pacific Makta and Exe ngayon. Makakabawi ba sila? Kid from Hell knowing na ino-hold lang niya yung angle, nagbibigay lang siya ng slight information pero yung smoke is now being used. Pero they see Fer 1/4 na lang o 1/8 na lang yung HP na natitira sa kanya. This might be a disadvantage para dito sa side ng Execration pero Pacific Makta, once na magkaroon sila ng pag-extend dito sa ating laban, kailangan pa rin nilang tignan tong corner ni Dre kasi mababaliktad sila. Justin pre, full flash pareho yung atake pero Tracifer, in-spam niya pa rin yung entrance at nakuha niya nga si Justin bago siya matrade dito ni NBA. Mas malamang nga lang sa trade dito ang Pacific Makta. And what a return attack by Pacific Makta. Teng entrying kahit may smoke na. Carlo getting revenge. But this is still a tough task here for Carlo. Now po, NBA just scouting out the site. 50 seconds na nga lang for Pacific Makta. At nagawa pa nga nila mag-rotate dito para guluhan palalo si Carlo. NBA susugurin na nga ang sniper ng Execration para maging 6-2 na nga. Parang kanina lang yung gantong score parang ayaw mo maging 7-2 kasi once na mag 7-2 to, pwedeng maging maximum score na lang ng Execration mamaya is 4. Depende na lang kung maging consistent sila sa pag-aagaw. Pero for me, Pacific Makta and all of the experience na nakita natin kanina dun sa ating first match, ibang klase rin talaga yung ginawa nila on the side of SGJ Reform. Pero right now, nakikita naman natin Justin with a good kill. Pero Kid from Hell and CYK with a 2 engagement. Pero hindi nila napapansin. Etong si MVA and Revenge, talagang healthy na. Healthy pa ang kanilang mga buhay. At may na-popcorn pa. Talagang manonood ka na lang. Okay. Carlo. Siya na naman ang itarang mag-isa. Possible clutch angle. Kaya nga ba talaga? Carlo doing the dream. Oh my God, Carlo. 1v2. Revenge and CYK now setting it up. Napakalayo. Revenge! Wow. Nagkapalitan sila ng baril ni NBA, no? Wow! Pacific Makta 7-2. Ayun na, nararamdaman na natin yung gantong momentum ng Pacific Makta. Yes, Pacific Makta, sila rin talaga yung pumili ng map na ito. I think that is a good advantage din, a good reason kung bakit kontrolado at lamang sila sa laban. Pero at this point, Execration, I know they have good preparation para dito sa map na ito. And I think that is a big option pa rin na kailangan nilang isipin na kaya pa rin nila, laban lang ng laban. Pero for now, Kid from Hell ay ngayon ay tumumba na. Okay. Kid from Hell 2, tumba nga, gaya nga ng sabi mo pre.
Kaya gaano nga ba kalakas ang itatrabaho ngayon ng Pacific Makta para hindi pa makapush lalo ang Execration ngayon? Wala pa muna magbabantay ng LA. Lahat to mapupunta muna sa Pacific Makta. Dracer getting revenge. So far, Pacific Makta may kaya pang ipuga doon sa mga pangyayari dito sa mid. Execration already in the midst para mabawi pre. And Pacific Makta with a huge answer sa tulong ni Aldrin pati ni MVA sa atake dito sa mid. They have now stopped the potential lurk of Kid from Hell. Justin and ZYK nandoon lang din pre, parang balak ata na lang mag-LA dito pero nandun na kasi sa window. Kid from Hell, ZYK wala daw na nga. Chill lang daw, Chill lang daw muna pre. NBA, nice nade. Medyo madedelay yung pasok nila Kid from Hell pati ni Dracifer. Justin, tamang-tama lang yung pwesto niya kasama dito sa NBA. Palaging magkasama yan pre, palaging magkasanggayan pre. Di mo pwedeng paghiwalayin yan, dalawang yan. Now, Pacific Makta with now ZYK now out. Grabe Di na nakakalabas They could still utilize this. Aldrin nakabantay lang dito sa mid pre. Dito sa container. How can they possibly let this happen pre? Sobrang open ang pwesto ni Aldrin. Walang nag-crossfire sa kanya. Walang nag-double pick. Nakatago lang si NBA pre. Tago-tago lang. Di pa nga nila alam. Kala mo si Justin lang kalaban mo. Merong NBA na pipig sa gilid. Ram is gonna get baited once again unless i-chance to kagad ni NBA. And there goes the aggressive pick by NBA. And Justin punishes off. And there goes Justin making it happen para sa Pacific Makta. And now, grabe nga naman ang kalamangan ng Pacific Makta ngayon. 7 na. Grabe nga naman yung hukay na Execration para mapaangat pa to. Napakahaba, napakabilis na nagiging laban natin. Nade stock ngayon dito sa may mid. Walang masyadong naging ganap para dun sa side ng Execration. More on damage lang na natanggap ng Pacific Makta. Pero si Teng, medyo natamaan, nabaril, pero hindi pa rin naman nawawala yung mga members ng both teams. Napakadami nating nakitang laban doon sa ating gitnang parte ng ating mapa. So MVA, Revenge and Aldrin. Ito na naman ba yung gantong position? Ibang player naman ang gagawa. Ibang mga positions na kanilang ina-apply ngayon to lock down all the potential initiate fight para dito sa side ng Execration. Man, may life advantage na kanina ang Execration. Man advantage pa nga pero bigla na lang nawala ng dahil sa macro ng Pacific Makta ngayon. Revenge and Aldrin. LA bantay. Kid from Hell. Aggressive pick dito. Revenge hindi na naka-reposition pa. Galit na galit. And now Execration manages to take over. LA pre. Nasa kanila na nga ngayon, Carlo. Naipaglabanan dito kay MVA. Pero masyado pang matagal bago mag-repick si Carlo and kailangan na nga mag-retreat dito ni NBA. Teng, makikita si Justin and di pa tapos ang boxing hanggat di pa sinasabi ng Execration. NBA, last man standing at wala siyang match kay Teng. As Execration runs over, literal pre, inubos ang Pacific Makta sa LA. Inubos ang Pantobos. Wala nang Pantobos talaga. Pero syempre, pinapa-extend pa ng Execration dahil gusto pa nilang mag-enjoy dito sa compound map. Pero Carlo and Revenge, titignan natin. Tatakbo na nga lang ba itong si Carlo o tatry niya pa rin sumipat at kukunin yung buhay. Other side, uy, pero tinamaan yung paa. Tinamaan yung paa. Okay. Man, Pacific Makta. Ito na nga ba yung round? Depensa na nga lang sila. Pakalabas ka. What? CYK? What? Disgusting shot, man. Kailangan pa nga mga pwesto agad na panibago doon. But now ZYK helping Revenge sa kanyang sniper duties. And now, panibagong paghanap na naman ang Execration kung saan sila dederecho. Pre, saan nga ba pwede? Yun ang malaking katanungan talaga, ano? And kailangan mo na nila daanan yung depensa. Dito na ko po timingan si Revenge. Pagka-scope out. Palume sa moments talaga. Now, Pacific Makta will be utilizing this 4v4.
Now Justin, fighting kid from hell. And ngayon, mas lamang sa buhay si Justin. All he needs is to spam this. And there goes. Uy, narinig niya ako dun. Pre, naririnig mo pala ako? Grabe ka naman, tol. Di po totoo yan, guys. Grabe nga, meron lang talaga kaming engineering connection yan ni Justin. Kaya naririnig niya yung sinasabi ko. Pero nabaliktad pa ka ni Kid from Hell. Wala na akong kinalaman dyan. GYK, double kill. This man is insane. Kahit sa AK, kahit sa AWM, kahit ano ibigay ko sa kanya, kahit XM10, kahit OG, gagawin tong malupit ni GYK. Pacific Macta, dominating performance dito sa compound. Wala namang nagulat sa ganun. This is a Pacific Macta Masterclass, men. And they do this every time pag nasa compound tayo, pre. 10-3 in favor of the reigning champions dito sa CFSP.